Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Pagising ni Christian ay automatikong dumako ang tingin niya sa bakante pa ring bahagi ng kama. Hindi pa rin ba umuuwi si Liana? 2 araw na. May plano pa ba itong umuwi? Hindi niya alam kung para saan ang matabang na lasang kumakalat sa loob ng bibig niya. Dahil lang wala pa rin ang asawa niya. Naligo siya at nagbihis. Pagbaba niya ay nagtanong pa ang kasambahay kung gusto niya mag-almusal na. Pero tumanggi siya. Dumiretso na siya sa opisina niya. Sa entrada pa lang ng gusali ay sinalubong na siya ng kanyang sekretarya. Nambarahan niyang tinanguan. Matamis naman itong ngumiti sa kanya. "Sir, may meeting po kayo ng 10:00. Imporma nito sa kanya. "Okay, salamat Luisa." "Magandang umaga po, sir." Sabi na pagbati sa kanya ng 2 receptionist. Tinanguan niya ang mga ito. Ang ibang nakakasalubong niyang empleyado ng kumpanya ay masigla ring nagbibigay galang sa kanya. His employees respected him too much because he was always nice to them. Hindi niya nakakalimutang magbigay ng incentives at mga regalo kapag may mga mahahalagang pagtitipon. Isa siyang magaling na CEO. Isa siyang mabait na CEO. In newspaper articles, he was often described an excellent leader with the great qualities. Ang isang artikulong nabasa niya tungkol sa kanya ay may ganito pang title: Exemplary Leadership of the Great and Kind CEO. Pero kapag naiisip niya ang klase ng pagsasamang mayroon sila ng asawa niya, ay gusto niyang matawa ng mapakla at mapanguyam. Dahil sa likod ng tindig na hinahangaan ng lahat, ay hindi maayos na buhay niya, kapiling ang asawa niya. Bandang 9:00 ay bigla nilang siyang napasulyap sa kanyang cellphone. I-denial niya ang numero sa bahay niya at sumagot naman kaagad ang kasambahay. "Sir, may ipapahatid ho ba kayo dyan?" "Wala naman." Ilang segundong katahimikan. Napatiimbagang naman siya at napalunok. "Tumawag lang ako para itanong kung nakauwi na ang mamo." "Ay hindi pa rin ho, sir." Kumunot naman ang noo niya sa hawak na aparato. "All right, thank you." Ibinaba na niya ang cellphone at tumitig doon na matagal. Pero wala roon ang utak niya. Umungol siya at tumayo. Pinag-cross ang mga kamay sa tapat ng kanyang dibdib. "I'm just worried, okay?" Kausap niya sa sarili. "She's still my wife." Dinampot niya ulit ang cellphone at hinanap ang numero ng asawa sa contact list niya. Pipindutin na lang niya sana ang pangalan nito nang matigilan siya at naalala ang sinabi niya rito. "I'll stay out of your affairs until we have finalized our annulment. So it is expected that you are stay out of mine." Imbes tuloy na tawagan niya si Liana ay hinanap niya na lang sa internet ang numero ng ampunan at tinawagan ang bahay ampunan. Hindi naman siguro sumama sa team building ang lahat ng empleyado. Hindi rin naman pangingialam sa mga aktibidades ni Liana ang ginagawa niya. He just wanted to make sure that she's safe. He is not prying into her affairs. Yes. Sa liwanag ng kabataan ba ito? "Opo, sir. Sino po sila?" "I'm Liana's husband. Gusto ko lang sanang malaman kung kailan kaya uuwi ang mga empleyado ng ampunan na sumama sa team building." Pinakaswal niya ang timbre ng boses niya para hindi siya masyadong magmukhang nag-iimbestiga. "Ay wala naman hong team building, sir." "Ano?" Naikuyom niya ang kanyang kamao. "Pero sabi ng asawa ko, she needs to join the team building." Pagsisinungaling niya dito.
Baka po ang bakasyon ni na Miss Liana at Miss Melissa ang tinutukoy mo, sir. Nag-file kasi sila ng leave na dalawa. Kasama nila ang anak ng isa sa mga benefactors nitong ampunan. Okay. Nagkami lang siguro ako ng dinig na magpaalam sa akin ng asawa ko. Anyway, thank you. Ipinaba na niya ang cellphone. Pumipintig ang mga ugat sa sentido niya. Bakit ba pinoproblema niya iyon? Nagbabakasyon lang naman pala si Liana. May kumatok sa pintuan na nagpalingon sa kanya. Come in. Pumasok naman ang sekretarya niya. Sir, handa na po ang boardroom para sa meeting. Okay. Pagdating ni Christian ng bahay ay napansin niya agad ang pamilyar na init na sumasalubong sa kanya. Pagkapasok pa lang niya sa sala, lumingap siya sa paligid. Wala roon si Liliana, pero natitiyak niyang nakauwi na ito. Malalaki ang hakbang na umakyat siya ng hagdan, patungo sa ikalawang palapag ng bahay. Pagbukas niya ng pintuan ng silid nila, ay automatikong dumako ang mga titig niya sa figurang nakaupo sa harapan ng dressing table. Napalingon din ito sa kanya, kaya matiim na nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob ng ilang segundo. Ito ang unang nagbawi ng tingin at ibinalik ang atensyon sa salamin at ipinagpatuloy ang ginagawang pagsuklay sa buhok nito. So sa wakas, nakabalik ka na. Ani niya rito. Tanging tugon lamang nito. Ganun lang katipid ang itinugo nito sa kanya. Dati ay kusa itong nagpapaliwanag kahit na hindi pa siya nagtatanong dito. Bakit hindi nito sinasabi sa kanya kung saan ito galing at kung sino ang mga kasama nito? Bakit tahimik lang ito? Gustong-gusto na niya itong tanungin, pero hindi niya iyon gagawin. Kapag nagtanong siya dito, ibig sabihin lang ay nakikialam siya sa mga gusto nitong gawin. At siya pa naman din mismo ang nagsabing huwag nilang pakikialaman ang isa't isa. Napasulyap siya sa kahon ng kwinta sa bedside table. Naroroon pa rin ang kahon na animo hindi man lang nito nahawakan. Hindi ba dito nakita iyon? Liana, ipapahakot ko nilang bukas sa mga gamit ko. Napakunot noon naman siya. What? Why? Pasensya ka na, Christian. Hindi ko agad naisip na mas makakabuti kung lilipat na ako ng ibang kwarto. Huwag ka mag-alala. Una kong aasikasuhin ang tungkol dyan bukas. Hindi mo kailangang gawin yan, Liana. Katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Lumapit naman siya kay Liana at tuminto nang nasa likuran na siya nito. Naghugpong ang mga mata nila sa refleksyon ng salamin. Napakaganda talaga ni Liana. Matalino rin ito. Matataas ang grado nito noong nagtapos ito ng kolehiyo. Iyon ay sa kabila ng katotohanang hati pa ang oras nito sa trabaho at pag-aaral. Sayang lang at sa kanya umiikot ang buhay nito. Stay in this room. Namilog naman ang mga mata nitong kumawala ng maliit na singhap mula sa mga labi nito. Pero I won't touch you like before. We already made clear in that hindi na natin iyong gagawin. Tumango naman ito. Okay. Tumalikod siya sandali para kunin ang binili niyang kwintas. Pagkatapos ay binuksan niya iyon at inilapag sa harapan ng asawa niya. Para sa'yo, ani niya sa asawa. Bakit mo ako binibigyan ng ganyan? Ni hindi nito hinawakan ang kahon at tumitig lang sa kwintas. Dahil hindi naging maganda ang pagkikitungo ko sa'yo. Nasigawan kita at sinabi ko pang, baka ipakaladkad kita palabas. Natigilan naman si Liana. Naiintindihan ko naman kung bakit ganoon katindi ang galit mo sa akin. Nang araw na yun, Christian, malaking kasalanan naman talaga ang nagawa ko. Kaya hindi mo na ako kailangang bigyan pa niyan. Pero Liana, itago mo na lang. Ibigay mo sa tamang tao. Tumayo na ito mula sa pagkakaupo at pumihit paharap sa kanya. Good night, Christian. Pagkasabi niyon ay nilampasan na siya nito
at nahiga na sa kama. Nakapikit na agad ito. Liana, alam kong gising ka pa. Sumandal siya sa pader kung saan dako nakaharap ang asawa niya. Kaya nang idilat nito ang mga mata ay nagkatitigan ulit sila. May gusto ka pa bang sabihin sa akin, Christian? Tanong nito sa kanya. Kapag naghiwalay na tayo, saan ka na pupunta? Huwag mo nang isipin yon. Ako na ang bahala sa sarili ko. Pwede kitang bilhan ng bahay. Gumuhit ang maliit na ngiti sa mga labi ng babae. Huwag mong gagawin yan. At kapag ginawa mo ay tatanggihan ko pa rin. Then, please tell me anything that you want. Tumiim naman ang mga mata ni Liana. May diklap ng lungkot at pait sa mga mata nito. I want this marriage, Christian. I want your baby. I want us to be a family. Nagulat naman si Christian. Napaawang ang mga labi niya. Hindi niya inaasahan iyon. Maya-maya ay dahan-dahan siyang napailing. I can't give you that. Alam mo namang maghihiwalay na tayo. At pumayag ka ng makipagtulungan para mapadali ang pagpapawalang bisa sa kasal natin. Alam ko naman yang ang isasagot mo. Gusto ko lang sabihin para malaman mo na hindi mo kayang ibigay ang mga bagay na gusto ko. Gusto nitong maging isang pamilya sila. Matatag na kasal, ang magkaroon ng anak, at ang kanilang pamilya at maging buo. Ngunit, hindi niya kayang ibigay ang mga iyon kay Liana. Hindi magawang kumibo ni Liana nang ihain ng abogado ni Christian ang petition for annulment sa harapan niya. Pinapunta siya ng asawa niya sa kumpanya sapagkat may mahalaga raw silang kailangang talakayin. Bakit hindi niya agad naisip ang tungkol sa mga legal na dokumento para sa tuluyan nilang paghihiwalay, ang dahilan ng pagpapapunta nito sa kanya sa kumpanya? Pinipiga niya ang mga kamay sa ilalim ng pahabang mesa upang kahit papaano maibisan ang mapait na emosyon na kumakalat sa dibdib niya ng mga sandaling iyon. Tensyonado siya at tila nagbubuhol-buhol ang kanyang bituka. Inside the conference room, the air felt cold and the silence was deafening. Tahimik lang si Christian at ang abogado habang hinihintay siyang gumalaw. Hindi pa nga niya masabi kung kaya niyang hawakan ang ballpen, gayong nanginginig ang mga kamay niya. Alam niyang sumang-ayon na siya sa annulment at sinabi niyang makikipagtulungan na siya upang mapadali ang proseso ng pagpapawalang bisa sa kanilang kasal. Pero masakit pa rin pala kapag nasa harapan mo na, lalo na kapag pinapiperma ka na. Miss Liana, untag sa kanya ng abogado. Your signature please. Napalunok naman siya. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Oo, sandali lang. Huwag mo siyang madaliin, attorney. Biglang sabi naman ni Christian. Karapatan niyang pag-aralan ng mabuti ang mga nakasulat sa dokumento. Napatingin naman si Liana sa kanyang asawa. Nakatingin din ito sa kanya. Hindi niya alam kung anong emosyon ang nakasungaw sa mga mata nito. Tila ba nakikisimpatya ito sa kanyang nararamdaman, sa sakit na nararamdaman niya sa ngayon. Pero imposible. Si Christian ang taong hindi kailanman maaawa sa kanya. Sa labi nito mismo nanggaling na namumuhi ito sa kanya ng labis. Sobrang galit na galit ito sa kanya at kinasusuklaman siya nito. At hindi siya nito mapapatawad hanggang sa nakakabit ang apelyido nito sa pangalan niya. Mga katok sa pintuan ng conference room ang sabay-sabay na nagpalingon sa kanilang tatlo sa pintuan. Pumasok ang sekretarya ni Christian. Nakangiti si Luisa at diretso ang tingin nito sa CEO. Tila ba pinaparamdam nito sa kanya na wala itong pakialam kahit na naruroon siya. Siyempre naman,
Alam nitong walang malalim na pagpapahalaga sa kanya si Christian. Sir, pardon the interruption, but I just want to remind you that you have an important meeting on your schedule na half an hour. Pasimple pa nitong tinapunan ng tingin ang dokumentong nasa ibabaw ng mesa sa harapan ng kinapupustuhan ni Liana. Dumoble ang panginginig ng mga kalamnan niya. Natitiyak niyang nabasa nito kung anong klaseng dokumento iyon. Ibig sabihin ay alam na nito ngayon na formal na silang maghihiwalay ni Christian. Mariin niyang nakagat ang ibabang labi niya. Sobrang diin na halos bumao na sa labi niya ang kanyang mga ngipin. Miss Liana, there's a blood on your lower lip. Gulat na sambit ng abogado. Mabilis siya nitong inabutan ng panyo. Napasinghap naman siya. Napatingin siya sa kamay nitong may hawak na panyo. Tatanggapin ba niya iyon? Pero anong iisipin ni Christian? Lihim niyang kinastigo ang sarili niya. Puro na lang siya Christian. Ano ba ang pakialam sa kanya ni Christian? Kahit siguro magpakandong pa siya sa lalaki, sa harapan nito ay wala itong pakialam. Tinanggap niya ang panyo ng abogado at idiniin sa ibabang labi niya. Automatikong dumako ang mga mata ni Christian sa kanyang labi, kung saan lumapat ang panyo. Tumikim ito at ibinaling ang tingin sa sekretarya. Please, wait outside, Luisa. May importante kaming pinag-uusapan. Tumango naman agad ang babae. Sige po, sir. Pagkaalis ng sekretarya ay tumingin ulit sa kanya ang asawa. You need me to send for that? Turo nito sa sugat niya. Ha? Wala to. Maliit na sugat lang naman. Hindi ito nagkomento pero nakita niyang nakatingin ito sa panyo. Christian cleared his throat as if trying to pull his attention away from something. Pero hindi nito na itago ang pagsalubong ng mga kilay nito. By the way, if you need more time before signing the document, we can give you that. Hindi na. Piperman na ako ngayon. Ano pa ba ang silbi kong patatagalin pa niya? Mauuwi pa rin naman iyon sa hiwalayan. Lakas loob niyang iniangat ang nanginginig niyang kamay. Batid niyang napatingin sa kamay niya si Christian at ang abogado nito. Liana, boses iyon ng asawa niya. Ay mo kay Christian, kaya kong pumirma. Signing the document, I felt signing her death sentence. Nang matapos niyang pirmahan iyon, pakiwari niya ay may mapatalim na sumasaksak sa puso niya. At kahit na wala pang salamin sa harapan niya, ay napipinto niyang maputlang-maputla ang kanyang mukha ng mga sandaling iyon. Masama ba ang pakiramdam mo? Tanong naman sa kanya ni Christian na ikinapitlag niya. Hindi niya alam kung dinadaya lang ba siya ng kanyang mga mata o totoong pag-alala ang nakikita niya sa mukha nito habang nakatitig ito sa kanya. Okay lang talaga ako. Pero namumutla ka. Anong ibig sabihin mo, Christian? Tanong ng isipan niya. Mas lalo akong nahihirapan pakawalan ka. Kulang lang ako sa tulog. Dahilan niya rito. Bumaling siya sa abogado. May iba pa ba akong kailangang pirmahan? Sa ngayon ay ito lang muna. Pwede na ba akong umalis? Matagal siyang tinitigan ni Christian bago ito tumango. Yes, you can go now. Salamat. Tumayo na siya at tumakbang patungo sa pintuan. Liana? Nasuspende sa ere ang kamay niyang paghawak sana sa seradora. Ano yun, Christian? Tanong niya at nilingaw ng asawa. Thank you for finally cooperating. At nasaktan siya. Gumuhit ang matalim na hapdi sa dibdib niya. Sa kabila niyon ay pilit pa rin siyang ngumiti rito. Asahan mo ang buong buo kong pakikipagtulungan sa'yo hanggang sa tuluyan ka ng maging malaya, Christian. Gumalaw naman ang lalamunan ni Christian.
Malapit na. Malapit ka nang maging malaya, Christian. Pagkalabas ni Liana mula sa conference room, ay may bilis niyang tinahak ang daan patungo sa banyo. Kuyom na kuyom ng kanang kamay niya ang tapat ng kanyang dibdib. Akala niya ay makakahinga na siya na maluwag kapag nasa banyo na siya. Subalit nagulat siya nang ang nakangising mukha ni Luisa ang sumalubong sa kanya pagbukas niya ng pintuan. Alam kong dito ka pupunta pagkatapos ng meeting niyo ni Sir Christian. Matikas na sabi nito sa kanya. Gusto niyang lumabas na lang ng banyo. Pero alam niyang hindi siya tatantanan na lang kaagad ni Luisa. Ano bang gusto mo, Luisa? Kulang sa interes niyang tanong dito. Mababa lang ang boses niya at mababakas ang pagod sa paraan ng pagbigas niya sa bawat kataga. She was so broken. She was still licking her wounds. But her husband's secretary just won't leave her alone. Lalong lumawak ang pagkakangisi nito. Wala naman. Masaya lang ako na maghihiwalay na kayo ni Sir Christian. Walang putol nitong sabi sa kanya. Nagniningning ang mga mata nito sa tuwa. Tamang ang kutob niya na nabasa talaga nito ang dokumentong inihain sa kanya ng abogado ni Christian. Pinili niyang itikom ang bibig at tumalikod na. Aalis ka na kaagad? Ayaw mo ba akong kausap? Humugot siya sa hangin upang payapain ang emosyon na nagwawala sa loob niya. Siguro naman ngayon ay okay na kahit araw-araw kong dalhan ng pagkain si Sir Christian. Kasi kaunting panahon na lang ay hindi mo na siya matatawag na asawa mo. Ano nga ulit yung sabi mo sa akin dati? Na marunong ka rin naman magluto at hindi mo lang ako pinapatulan. Pero hindi ka bulag sa mga pinagagagawa ko. Magkatunog ang mapang-uyam ng ngisi nito. Nagbubulag-bulagan ka lang naman, ma'am. Kisa sa patulan mo pa ako. Wala na rin namang saysay kahit naawayin mo pa ako. Kasi wala ka nang magagawa para kumbinsin si Sir Christian na manatili sa piling mo. Sa pagkakaintindi ko kasi sa sitwasyon, ay si Sir Christian ang gustong-gusto nang makipaghiwalay sa'yo. Sinusuka ka na. Kawawa ka naman. Malakas na lagapak ang nagpalaki sa mga mata nito. Nanlilisik ang mga mata niya sa galit. Hindi pa ba man ito nahahalata noong huling engkwentro nila na hindi siya ang tipong basta na lang nagpapaapi. Kay Christian lang siya nagpapakamartir. Kay Christian lang. Napamura naman ito. Sinampal mo ako? Hiyaw nito sa kanya. Nangilid ang luha sa sulok ng mga mata ng sekretarya. Oo. Sinampal kita. Masakit ba? Matigas ang tono ng boses niya. Sapo-sapo naman ni Luisa ang nasaktang pisngi nito. Pumutok din ang gilid ng labi nito sa lakas ng pagkakasampal niya sa mukha nito. Isusumbong kita. Sige. Magsumbong ka. Umalsa ang isang sulok ng mga labi niya para iguhit ang matalas at mapait na ngiti niya. Kapag tuluyan na kaming naghiwalay ni Christian, isa sa mga bagay na ipagpapasalamat ko ay ang hindi ko na kailangang pagtiisang makita ang pagmumukha mo. Nilapitan niya ang babae at tumigil lang ng halos isang dangkal ang pagitan ng mga katawan nila. Mas matangkad siya rito kaya nakatingala ito sa kanya. She suddenly and forcefully snatched a clump of her hair from the back of. Inaikinasighap naman ni Luisa. Ma'am! Hiyaw nito. Hinagilap ang kamay niya na nakadakot sa buhok nito. Pero hindi niya iyon binitawan. Imbes na inaaway mo ako, bakit hindi mo na lang pag-igihan ang pang-aakit sa boss mo? Kasi baka kahit malaya na siya, ay hindi pa rin ikaw ang pakakasalan niya. Hindi mo ba naiisip yun? Namilog naman ang mga mata ni Luisa. Lumatay ang pagkabahala sa mukha nito. Hindi ba talaga nito naisip na maraming babae ang nagkakandarapang makuha ang atensyon ni Christian? Nang bitawan niya ang buhok nito, ay kumaripas agad ito ng takbo palayo ng banyo. Napailing na lang siya. Baka bukas alam na ng buong kumpanya ni Christian
na nilalakad na nila ang pagpapawalang bisa sa kanilang kasal. Hindi malabo iyon, lalo na't si Luisa pa ang nakakita sa dokumento. Himala na lang kung hindi ipagkakalat ni Luisa ang tungkol doon. Naitukod niya ang mga kamay sa sink at minasdan niya ang sarili sa salamin. Dapat na talaga niyang ihanda ang sarili niya.